Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Just stick to the plan, ika nga. At sa plano na yan, kasama ho dyan itong si Gloria Mercado. Ibang klase ho talaga itong mga aso ni Tambaluslos. Gagawin ho talaga lahat para masira itong si Vice President Sara Duterte. No? Pero ang matindi ho dito, ang mga iniimbitahan nila diyan sa mga komite, diyan sa House of Representatives, para wasakin itong mga Duterte na to. Mga kriminal, mga personalidad na merong kinahaharap na problema diyan sa ombudsman, at napakarami pa hong questionable ang kanilang mga kredibilidad. Kagaya na lamang ho nitong ali na to, latagan nyo kasi ng ebidensya itong si Vice President Sara Duterte para hindi pumuputok sa pagmumukha nyo yung mga aligasyon nyo na yan. Ang hirap po kasi dito sa mga aso ni Tamba, pagka pinakitaan ho sila ng isang papel na ganyan, ayun na ebidensya. Walang yaya si VP Sara. Yun na ho talaga ginagawa nila. Kasi eto pa ho nakikita nating issue dito, in aid of legislation, pero ang nangyayari ho, parang nagiging korte na, no? Trial by publicity. Yung ginagawa nila diyan sa mga komite, diyan sa House of Representatives. Nakakalungkot lang hong isipin na talagang inu-utilize ho ng administrasyon, lalong-lalo na itong si Tambaluslos, lahat ng makinarya ng pamahalaan para mapabagsak itong potensyal na makalaban nila sa 2028 presidential election. Pero bago ho yan, isang like lang ho, sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. Alam nyo naman yung mga kababayan, di man ho kayo makapalakpak, isang like lang, talagang ramdam ko ho ang pagmamahal nyo sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Grabe, kanina medyo malungkot ho tayo dahil hindi pa ho nare-resolve yung napakaraming problema na kinahaharap ng mga individual na alam natin na talagang nagtatrabaho para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Meron na naman hong panibagong ilinabas itong mga aso ni Tambaluslos. Latagan nyo ng ebidensya itong si VP Sara para wala tayong maging problema dyan. Ito na ho mga kababayan, huwag na ho natin patagalin to. Direkta na ho tayo dyan sa naging press con itong si VP Sara. Kayo dyan ha, yung comms ni VP Sara, anong nangyari? Kailangan pang hintayin yung ibang mga media outfits para makita namin ang press con ni VP Sara. Hindi nyo ba kaya mag-record ng isang cellphone tapos i-upload nyo dyan sa Facebook page ng Office of the Vice President? Parang hirap naman ho tatanggawin yun. Ngayon, ang nangyayari ho, dito sa mga mainstream media na to, na kumukuha ng video ni VP Sara, ini-splice nila yung mga video, yung finifeed nila sa ating mga kababayan, na kung saan hindi yung naipapaliwanag nitong si Vice President Sara Duterte, yung buong puntong gusto niyang ipahatid sa ating mga kababayan. Paputol-putol, 10 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Yun hong naglabasan, buti na lang merong isang merong isang website na naglabas ng full interview nitong si Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan natin ito mga kababayan. Rekta na. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE, or the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Correct. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa,
nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito Grabe sa naman aming yan. probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my Ano nang nangyari doon sa mga itong si Dan Fernandez talagang ini-establish niya yung credibility ng ALE. Ha? Talagang ini-establish niya yung educational attainment niya, kung gaano siya katagal nagtrabaho sa pamahalaan, kung ano expertise niya. Ibig sabihin, sinasabi nitong si Dan Fernandez, ibig sabihin magaling talaga to. Mapagkakatiwalaan itong si Gloria Mercado. Ano nangyari diyan? Nagsulisit ng 16 million. Ginamit ang pangalan nitong si Vice President Sara Duterte. Grabe naman ho yun. Tapos may credibility, ginawa hong star witness diyan sa ginawang star resource person diyan sa komite nitong si Joel Chua. Naku po. experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami. Very, very new. Nagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado,
narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan ng si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan nang iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsayak. So during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In Naku fact, po, ilalabas niya yan. hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Any more questions regarding the HOR probe? Temsi, Philippine Daily Inquirer. Hi ma'am, good afternoon. Regarding din sa probe, kasi apparently parang there was a response from some of the congressmen about, yun sa, dahil wala nga po kayo ngayon doon, won't you ever attend the House probe, diba? Parang, is there a chance that you might still appear there or at least, kumbaga parang, have any other responses, in responses sa sinasabi nga nila na hindi raw po kayo umaattend doon sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged anomalies during your time sa DepEd? Opo. Nasabi na po namin doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming basihan. At sinabi ko doon na what they're Singit lang ho tayo ng mga bilisan ha. Sa tingin ho natin, mukhang pera ho talaga tong ali na to. Mukha pa lang ho, talagang masasabi na natin na mukhang pera. Paano mo magagawa na magsulisit na 16 million? Gayong walang kamuang-muang yung agency head na pinagtatrabahuhan mo. Mangingi ka na 16 million. Saan dadali yung 16 million? Tapos nagigilty ka dun sa 450,000 pesos. Pero dun sa 16 million, okay lang, anak ng toko. Palakpakan ho natin. Ibang klase itong ali na to. Oh. trying to do is they're trying to make a case for impeachment. Kasi last year pa yan nila gusto talagang gawin. They're trying to make a case for impeachment. Dahil wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong sa loob. Kung maririnig nyo, di ba mali? Di ba mali? Ginagano nila yung sumasagot na COA resource person. And of course, ano lang ba ang rank and file? Siyempre, congressman yung kaharap mo. Di sasabihin mo, oo po, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, we are fully cooperating with the audit process. And we are answering and filing our comments in all the cases.
before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng kaso pa, sasagutin namin yan sa korte. Pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, wag nila kunin sa akin sa mga bias na tanong nila sa akin ang gagawin nilang impeachment. Kanina, sa tanong mo kung a-attend pa ba ako, we take it one hearing at a time. So, when we receive an invitation, we study, una-una, pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, dinidiscuss namin dito sa opisina with the personnel. And then, tinatanong namin yung mga personnel. Like in the case of this invitation, nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized representatives. So we sit down with them and we ask them, ano ba ang gusto mong gawin? So depende sa sagot, yun ang sinusuportahan namin. Ako as head of agency, sinusuportahan ko kung ano yung gusto. Right now, walang gustong pumunta doon sa kanila. Kasi ang concern ng lahat is yung pamilya nila. Sa kanila daw sarili, walang problema because they are government employees. So, makakasagot sila. Ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa pamilya nila. At yun ang concern ng lahat ng employees ng dito ng Office of the Vice President. And sabi din ng legal namin, there are valid legal points or legal questions sa nangyayari na hearing, which is the contempt of the letter to Congressman Joel Chua kaninang umaga. Unang-una doon, yung privileged speech mismo ni Congressman Valeriano nagsabi ng unverified claims. So paano ka maggagawa ng hearing based on unverified claims? Hanapin mo muna yung mali. Tapos ka mag-hearing. Hindi yung doon mo hanapin yung mali sa hearing. Pangalawa, ito yung punto ko nung last akong pumunta sa kanila. Nakalagay sa batas, nakalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably. Inquiry and investigation, persons and witnesses. Mag-decide muna sila, ano ba sila doon, korte o hindi? Hindi naman sila korte. Paano ko nasabi na gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal. At ang isa pang punto namin doon sa sulat ay ito yung isang punto ko dyan. Nakalagay doon sa Constitution. The rights of persons appearing therein or affected thereby shall be respected. Nakalagay doon. So, ibig sabihin, dahil in aid of legislation lang ito, at hindi naman ito prosecution or investigation, ibig sabihin, pwede humindi ang tao. Diba? Kasi, ayoko sumali sa pag-craft ng legislation nyo, bakit nyo ako pipilitin? Di maghanap kayo ng ibang resource person. Ang dami namang previous vice presidents dyan. Napakalapit. Galing talaga to si Vivi Sara, ibang klase. Gloria Arroyo sa kanila. Yun ang tawagin nila. Gawin nilang resource person kung meron talaga silang batas na ginagawa about sa Office of the Vice President. And then ang huli noon is sub judice. Ang daming questions nila na kaparte ng 3 cases na final sa Supreme Court na dapat hindi pinag-uusapan sa labas ng korte. At yung huli,
Sinabi namin paulit-ulit. Nandun kami sa loob ng Commission on Audit. Nag-participate kami sa audit process. Kahit na yung audit na yan, dumating lang yan pagkatapos nila na mag-usap ng Makabayan Block at ni Speaker Romualdez na atakihin ang confidential funds. So masagot pa rin kami kahit alam namin kung ano ang motibo sa audit. So, yes. Anong tanong mo, sir? Kalimutan ko. Yun lang po. Yes, sir. Next Then out of security concern na lang, Security, physical security nila, wala naman kaming problema sa security. Wala akong narinig na gano'n, na comment galing sa kanila. Lahat nagko-comment na maawa sila sa mga anak nila. Ano talaga yung mga empleyado diyan sa OVP concern lang nila yung mga nila, pamilya nila. Kasi bababuyin ho talaga sila ng mga congressman diyan sa House of Representatives. Ayun na nga para sa dun sa mga nasa social media nitong si VP Sara. Kahit isang cellphone lang. Para hindi na hintayin ng ating mga kababayan itong mga bias media na to. Manggaling na mismo sa Office of the Vice President. Yung sagot ni VP Sara, hinihintay pa ho kasi na ilabas itong mga mainstream media na to, yung kuha dito sa particular na interview na to ni Vice President Sara Duterte. Ayun na nga mga kababayan, mamaya ho natin papanoorin yung karugtong nitong ng interview na to, ng press conference na to ni Vice President Sara Duterte. So always, maraming salamat to. Kung di nyo pa napanood tong video na to, i-click nyo lang. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin lahat ng Pilipinas. Maraming salamat to mga kababayan.